Okay, now here is the sample problem number 28. The problem is if the pressure 23 meters below a liquid is 338.445 kPa or kilopascal, determine its unit weight, mass density, and specific gravity. So, pinapahanap dito. Asan na yung pen natin? Andito. So, una, ito, let's say letter A. Ito na lang yung A, unit weight, and then B is mass density, and C is specific gravity. So, given tayo, so dito na lang sa taas. Ayan, dito sa problem natin, given tayo ng 20 meters below, so yan yung magiging H natin, or the pressure head natin. And then, given tayo ng pressure. So, 338.445 kPa or kilopascal yung given. So, una, pinapahanap sa atin yung unit weight. So, A, so dito na lang. So A, unit weight. Unit weight, or ito yung gamma. Ayan. So, gamma, ano ba yung formula na pwede natin gamitin in terms of pressure? Diba, pressure yung ginagamit natin kanina. So, P is equal to gamma H, which is given tong pressure and then given itong pressure head. So, makukuha natin tong unit weight. Ayan. So, P, salpak natin, 338.445 kPa. kPa or palitan natin ng kilonewton per meter squared yung kPa. Ayan. Meter squared is equal to gamma or the unit weight, kasi yung unit weight kilonewton per cubic meter siya. So, ayan, 23 meter yung pressure head natin. So, gamma is equal to, ilabas lang natin. So, 338.445 kilonewton per meter squared divided by 23 meter. Ayan, so 23 meter, times lang tayo dito ng 1 over m. So, 1 over m para maging makancel tong meter. And then, ang maging unit ngayon natin is kilonewton per cubic meter. So, meter squared. So, may 1 dyan. So, 2 plus 1, 3. Ayan. So, yan yung unit natin for unit weight na gamma. So, gamma is equal to, input natin sa calculator, 338.445 divided by 23. Ayan. So, ang nakuha natin is 14.715. 1415 kilonewton per cubic meter. So, yan yung answer natin for unit weight na hinahanap sa problem natin. So, next tayo, ibang kulay na lang. So, to blue. So, letter B, mass density. Ayan, mass density. So, ano ang formula ng mass density natin? So, mass density. Yan. Mass density, or ito yung ano natin, rho, 'di ba? Rho, yung ganyan. Yung ganyan na symbol. So, yung rho is equal to ano yung pwede natin gamitin dito? So, pwede natin gamitin yung gamma is equal to density times the gravity. Yan. So, unit weight
Yan, pwede yan. Pwede natin gamitin to na formula. So, meron na tayong unit weight na 14.715 kilonewton per cubic meter is equal to the mass density and then the gravity or the acceleration due to gravity natin na G is 9.81 meter per second squared. Yan. So, ilabas lang natin. So, P or the mass density 14.715 kilonewton per cubic meter divided by 9.81 meter per second squared. Ayan. So, kilonewton. Diba? So, ang gagawin natin dito, second squared, maka-cancel. So, second squared, ganyan. Para makancel to, second squared, 9.81. So, know that, di ba, ang mass density or density, ang unit natin is kilogram. Kilogram per cubic meter. So, paano natin mapapalabas to? So, kilogram per cubic meter. So, i-ano muna natin. So, mapalabas natin yan sa Newton. Diba, ang Newton ay equivalent lang siya sa kilogram times meter per second squared. Ayan, so equal lang siya dyan. And para maging Newton ito, so 1 kilonewton ay equivalent lang siya sa 1,000 Newton. Yan. So, mag-times tayo dito sa taas. So, dito sa taas. So, times. Para matanggal itong kilonewton. So, 1,000 Newton divided by 1 kilonewton. Ayan. So, maka-cancel na yan. Maka-cancel. So, magiging Newton na tayo. So, Newton, palitan natin yung Newton ng ito. Palitan natin ng kilogram times meter per second meter per second squared. Newton is equal to kilogram times meter per second squared. So, palitan natin itong Newton. Okay? Ayan. So, palitan natin yung yan. So, 1,000 kilogram times meter per second squared. Ayan. Ayan. So, Newton yan Newton. So, pinalitan lang natin ng kilogram per kilogram times meter per second squared. Ayan. And then, kanina, di ba dito sa baba is nag-times tayo ng second squared per meter para makancel ito. So, dito naman, magta-times ulit tayo ng second squared per meter. Para ngayon, maka-cancel to, maka-cancel yan. So, ang matitira is kilogram. And then, dito sa baba is cubic meter. Ayon. So, now, density ay equivalent siya sa, ayan, 14.715 times 1,000 divided by 9.81. So, yung answer natin is 1,500 kilogram ay yung mga natira. So, kilogram and then cubic meter. Ayan. So, now, this is our answer for mass density ng liquid. Ayan. So, next tayo is the letter C. So, letter C, ano pinapahanap sa atin? So, pinapahanap sa atin is the specific gravity. Ayan. So, specific gravity, paano makuha yan? Specific gravity. Ayan, so, specific gravity or the SG. So, specific gravity or the SG is unitless naman siya. So SG, so saan siya pwedeng kunin?
So, SG is pwedeng kunin sa unit weight ng nakuha nating liquid divided by yung unit weight ng water, or pwede rin natin gamitin to, the mass density ng liquid divided by the mass density ng water. So, gamitin natin ito, itong mass density ng liquid. So, 1,500 kilogram per cubic meter divided by yung density ng water, which is 1,000 kilogram per cubic meter. So, maka-cancel siya. So, divided by 1,500 divided by 1,000 is equal to 1.5 yung specific gravity natin. So, dito, pag ginamit din naman natin tong unit weight, so yung unit weight, for example, ito, so pag ginamit natin yung unit weight na, ay nabura. So, nabura siya. So, pag ginamit natin, di ba, 14 point, ano ba yung 14. So, pag ginamit natin yung unit weight, SG natin, SG, is equal to, pag ginamit natin yung unit weight, so 14.715 kilonewton per cubic meter divided by yung unit weight ng water, which is 9.81. So, kilonewton per cubic meter. Ayan, so ang magiging sagot is, ayun, 1.5 din. Ayan. So, 1.5 din yung makukuha ng sagot. So, same lang. So, either the two, yung unit weight or the specific, mass density yung gamitin. Sa pagkuha ng specific gravity, same lang yung makukuha nyo. Ayan. So, okay. Yan. So, bitin lang natin to. Blue. Sulat lang. Ayan. So, yan ngayon yung mga answer natin for sample problem number 28.